Live po tayo at pag-uusapan po natin ngayon ay medyo magto-throwback po tayo, no? Ngayon mga kaibigan ay topic natin ngayon ay i-recall natin mga nangyayari noon, no? Nung nagkaroon ng EDSA, and then after EDSA, i-recall natin yung mga kaganapan. Medyo kilalanin natin mga kaibigan si Cory Aquino. No, bilang isang presidente, no? So mga kaibigan, ito kilalanin natin ng sandali itong si Cory Aquino, no? So si Cory Aquino, siya yung first female president ng Pilipinas. Nang unang-una niyang ginawa ay kanyang dinismantle daw, no, yung crony capitalist, no? Yun ang ni President Marcos. Pagkatapos mga kaibigan, sa kanyang pamumuno ay nagkaroon kaagad ng Mindiola Massacre at merong 12 na namatay. So mga kaibigan, doon din sa pamumuno ni Cory Aquino ay nagkaroon ng Luzon earthquake, 1991 Mount Pinatubo eruption, no? At saka tropical storm Thelma, several coup attempts. 12 lahat yan. Aquino was diagnosed with colorectal cancer. So, nagkaroon siya mga kaibigan ng colorectal cancer, no? At namatay siya ng August 1, 2009. At ang kanyang anak, si Benigno Aquino III, yan, naging presidente din, no? On February 25, 1986, ito yung first day ni Cory Aquino, no? Nag-issue agad siya ng Proclamation number 1 at in-announce niya an intention to reorganize the government and called on all officials appointed by Marcos to resign. So mga kaibigan, ito ang unang-unang ginawa ni Cory Aquino noong February 25, 1986, no? Tinawagan niya ang lahat ng mga na-appoint, no, ni President Marcos at kanyang pinag-resign. At umpisa ito mga kaibigan sa Supreme Court, no? Kita nyo sa Supreme Court, pinaalis niya lahat ng mga judges doon at kanyang nilagyan niya ng kanyang mga appointed, lahat yun, no? And then, Proclamation number 3, which announced a transitional government into a democratic system. Yan, she abolished the 1973 Constitution that was forced during the martial law era and by decree issued the Provisional 1986 Freedom Constitution. No? So, eto mga kaibigan, itong Freedom Constitution niya na ito yung revolutionary. No? Ito yung, kumbaga kung ano ang gusto niyang gawin, yan yung pwede niyang gawin kahit ano. No? Itong 1986, yun yung ginawa niya, revolutionary government, na kung anong gusto niya, masusunod. No? So, ayan yung mga kaibigan. And then, Aquino organized the membership of the Supreme Court with the stated purpose of restoring its judicial independence. Yan. So, mga kaibigan, ayan na, Aquino appointed all 48 members of 1986 Constitutional Commission. So, si Cory din nag-appoint, no? Yung kita nyo mga kaibigan, yung 1973 Constitution, ginawa ito ng mga talagang ang gumawa nito yung mga mambabatas na magagaling. Pagdating ni Cory, kita nyo, basta lang siya nag-appoint ng 48 members para mag-draft ng constitution, di ba? Kita nyo yung pagkakaiba. Yung 1973 constitution ni President Marcos ay na-draft talaga siya ng mga tao, ng mga matatalino, ng mga mambabatas at talagang mga tamang tao. Samantalang yung 1987 constitution ni Cory ay in-appoint lang niya. Ikaw. Kita nyo? So, sino ngayon ang diktador? Si Marcos ba? O si Cory? Kitang-kita, di ba? Si Cory ang diktador. So, mga kaibigan, eto, led by retired activist and former Supreme Court Associate Justice Cecilia Muñoz Palma, which was tasked with writing a new constitution. So, the commission completed its final draft of the constitution in October 1986. Mga kaibigan, kita nyo ha? October 1986, tapos na kaagad yung draft ng Constitution. Binulgar pa nga ito ni Doy Laurel na kung sino-sino lang, no? At karamihan pa doon ay mga leftists. Kaya naman pala pinapasok yung mga leftists sa gobyerno kasi karamihan nga
mga member nito ay mga leftists, no? Yung mga nag-draft ng Constitution ni Cory Aquino, no? So, ito mga kaibigan, no? The Constitution established a Bill of Rights and a three-branch government consisting of the Executive Department, Legislative Department, Judicial Department, no? And Constitution restored the bicameral Congress, which in 1973 had been abolished by Marcos and replaced with first the Batasang Bayan and later the Batasang Pambansa. Mga kaibigan, sa panahon naman ni President Marcos, andyan pa rin naman yung batasan, di ba? Yung batasang pambansa. Hindi naman nawala yung freedom natin, no? Sa totoo lang, mas nararamdaman pa nga ng mga tao yung freedom sa panahon ni President Marcos kaysa sa panahon ni Cory Aquino, no? Kasi sa panahon ni President Marcos, sa totoo lang, nakakapag ano ka naman nakakapagsalita ka naman, di ba? Sabi ka naman ng mga kung ano mga ayaw mo sa gobyerno, basta hindi ka lang talaga yung lalaban sa gobyerno, 'di ba? Samantalang sa panahon ni Cory Aquino, kapag nagsalita ka ng mga kaibigan ng hindi maganda, ay ihahabla ka, 'di ba? Katulad na lang nung nangyari kay Louis Beltran, no? Hinabla niya dahil lang sa sinabi na nagtago sa ilalim ng kama, 'di ba? So, kasi sa totoo lang mga kaibigan na nabuhay naman ako sa panahon ni President Marcos, malaya naman kami. Wala namang restrictions . Wala namang walang, oy bawal dito, oy bawal gawin yan, no? Kumbaga mga kaibigan, meron lang talagang batas, no? May batas lang talaga na merong siniset, no, na mga pwedeng gawin, mga hindi pwedeng gawin. Andun yung discipline. Katulad nga ng sabi ko noon, no, sa mga lalaki, bawal lumabas ng nakahubad ka dyan. O, bawal yun. Bawal yung, magiinuman kayo sa labas, no? Bawal din yung mga mahabang buhok. O, yan. Yun mga kaibigan, no? Panahon ng martial law. So, para sa akin, maganda yun kasi disiplina yun . One of Aquino's first actions as president was to seize Marcos' multi-billion dollar. So ito yung inuna ni Cory Aquino, no? February 28, 1986, 4 days into her presidency, Aquino formed the Presidential Commission on Good Government, PCGG. So ito na yung mga kaibigan, no? Apat na araw pa lang siyang nakakaupo, no? 4 days ay ito na yung kanyang Executive Order number 1 na kanyang binuo yung PCGG. Ito din mga kaibigan yung hinukay, 'di ba? Hinukay yung lolo, lola, nanay, tatay ni FL Imelda Marcos, no? Kasi naghanap doon ng ginto, 'di ba? At nung pag-uwi nga ni FL Imelda Marcos, ito yung pinakauna niyang ginawa. Pinalibing niya yung kanyang mga ninuno, nanay, tatay, lolo, lola, no? Pinalibing niya kasi nga nakita niya na yung mga buto, no? Pinabayaan lang yung mga buto doon sa libingan, hindi man lang inayos. Sana man lang kung naghukay sila doon, naghanap sila ng gold, inayos nila, no? Pero hindi, pinabayaan lang nila na nakakalat lang yung mga buto. Talagang paglapastangan sa patay ang ginawa, no? So mga kaibigan, hindi lang yun ang ginawa, di ba? Pinasira pa yung mga bahay nila President Marcos, pinasira. Katulad na lang ng bahay nila sa San Juan, na kung titingnan natin mga kaibigan, bakit ipapasira yun? No? Bakit ipapasira ni Cory? Yung bahay na yun ay bahay na yun ni President Marcos nung kongresista pa lang siya, no? So ibig sabihin, walang kinalaman yun mga kaibigan, walang kinalaman sa ill-gotten wealth na sinasabi nila kung meron man, no? Kasi kongresista pa lang siya, ando na yung bahay na yun. Sa bagay mga kaibigan, yung bahay nga, yung libing nga ng nanay, tatay, lolo, lola ni FL Imelda Marcos, pinahukay, di ba? Kasi baka daw may ginto. So kung titingnan natin, ano bang kinalaman nung nanay, tatay, lolo, lola ni FL Imelda Marcos sa ginto? Di ba? Wala naman, walang kinalaman, pero pinahukay. So doon natin makikita na talagang sa panahon na yun, nung nag-utos si Cory Aquino doon sa kanyang executive order na i-seize lahat daw ng mga kayamanan, no, mga ill-gotten wealth daw ni President Marcos ay talagang habulin. So kasama na yan mga kaibigan yung
pagpapahukay ng mga bangkay, no, ng lolo, lola, nanay, tatay ni FL Imelda Marcos, at kasama na rin yung pagsira sa mga bahay, kasi tinitingnan nila baka doon sa mga bahay doon nilagay yung mga gold, no. So grabe yung no, grabe yung pagka-greed ni Cory Aquino, grabe talaga, na kahit na hindi maganda, very, kumbaga, barbaric, no? Barbaric yun eh. Papahukay ka ng bangkay. Grabe yun, no? Kaya nga, mga kaibigan, di ba sabi ko, yung the fact na nagpahukay ka ng bangkay, parang pinahukay mo na rin ang iyong libingan, di ba? Kaya siguro yun ang nangyari sa kanila. Sunod-sunod sila na alam nyo na, di ba? Mga kaibigan, ang hirap magsalita dito sa Facebook. Kasi talagang mare-restrict ka. Alam niyo ba kanina mga kaibigan, nag-post ako ng isang 2 minutes, 2.5 minutes na video. Tapos, nagtaka ako, bakit ganito? Pagtingin ko, na-restrict ako mga kaibigan. Na-restrict ako kasi, bawal daw kasi parang, may kinalaman daw sa, alam niyo na, yung mga, ganun. Pero pag tiningnan ko, walang violence. Walang violence, mga kaibigan. Pakita ko sa inyo yung Sabi ko, bakit ganun? Ang dami-dami ko nakikita dito sa Facebook na talaga mga violence, ba't hindi tinatanggal? Eto mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Yan, Yan. Yan yung post ko kanina, chill lang kayo, sensitive content. The video may be sensitive to some people. Mga kaibigan, walang sensitive dyan. Nagsalita lang ako dyan at tumawa. Ano bang sensitive? Walang sensitive dyan. Wala pong sensitive sa video na yon. Nagsalita lang ako. Eto na tayo. Agrarian reform. President Aquino envisioned agrarian and land reform as the centerpiece of her administration's social legislative agenda. So mga kaibigan, dito sa agrarian reform ni Cory Aquino, pumabor ito sa mga sa mga landlord, 'di ba? Kasi sa agrarian reform ni Cory Aquino, ang mga landlord hindi na nila kailangang ipamahagi yung kanilang mga lupain, o hindi na nila kailangang i-divide ang kanilang mga lupain na ipamigay sa mga farmers or sa mga tenants, no? Kasi ang doon ay kumbaga lang, yung share of stock lang ang ibibigay nila doon sa mga magsasaka, sa mga tenants. Pero ang nangyari kasi nito, dinadaya nila, no? Pagdating doon sa share of stocks, dinadaya din nila yung mga farmers. Kaya baliwala din talaga, no? So, at saka in-exempt niya dito yung kanyang Hacienda Luisita. In-exempt niya. Hindi niya isinama doon sa land reform na yan, no? Kaya nga nagkaroon ng Menjola massacre as early as 11 months ng kanyang pamumuno. So, kita nyo, 11 months pa lang siyang namuno, meron na agad Menjola massacre, no? So, ganito kalala. So, Corazon Aquino herself was subject to controversy that centered on Hacienda Luisita, a 6,453 hectare estate located in the province of Tarlac, no? Kasi hindi nga nila ito isinama, ayaw nilang ibigay sa tao. Mga kaibigan, sa totoo lang, itong Hacienda Luisita na ipanalo ni President Marcos nung 1986, mga kaibigan, na ipanalo na ito, no? Nagsampa kasi si President Marcos against Jose Cuangco, no? At ang sabi nga ng gobyerno na ipanalo nga ito, ang sabi ng gobyerno, kailangan na nilang i-distribute ito, no, sa mga ipamigay na doon sa mga tenants, no, yung mga lupain, para yung mga tenants ay magkaroon na rin sila ng sarili nilang lupain na isasaka. Pero dahil napatalsik si President Marcos Sr., ang ginawa ni Cory Aquino, kasi alam naman natin, appointed niya yung mga justices,
ni-reverse yung decision, no? Na pinawalang, kumbaga, vinoid nila yung decision na pinawalang visa. At yun, tuloy pa rin sila doon sa kanilang pag-hold doon sa kanilang asyenda. At instead na ipamigay, no? Nagkaroon sila ng stock distribution. Yun na lang ang ginawa nila. Stock distribution in lieu of land redistribution under CARP. Pero yun nga mga kaibigan, ang sabi ko kanina, hindi naman na natutupad yung tamang porsyento dahil niloloko ng mga asyendero yung mga tenants, no? So hindi natutupad ito. And then mga kaibigan, ito nga, on January 22, 1987, during the era of transition government, and shortly before the nationwide plebiscite to ratify the Constitution, 12 citizens were killed and 51 was injured in Minjola massacre. So ito na yun mga kaibigan, no? Massacre sa Minjola. The incident was initially a peaceful protest by agrarian workers and farmers who had marched to the historic Mendiola Street near the Malacanang Palace to demand genuine land reform. So ito yung mga kaibigan, kasi nagrereklamo na talaga yung mga magsasaka, no? Kasi ito kasi mga kaibigan, ipinangako ito ni Cory Aquino nung siya ay nangangampanya, no? At tinanong siya mismo ng media na ibibigay ba niya yung Hacienda Luisita, no? I-divide ba niya yan sa mga farmers? Isasama ba niya? Ang sagot niya, oo. Oo daw, no? Kaya mga kaibigan, maraming mga tao noon na umasa na talagang ibibigay na ni Cory Aquino yung Hacienda Luisita doon nga sa mga farmers kasi ipinangako niya ito mga kaibigan ipinangako niya, no? Kung si Ninoy Aquino noon nangako na magpapasagasa sa train, eto naman si Cory Aquino nangako na ibibigay niya, ipagkakaloob na niya sa mga magsasaka itong Hacienda Luisita, no? I-divide sa mga tenants, no? Pero hindi naman nangyari. The massacre resulted in several resignation from Aquino's cabinet, no? Dahil doon sa massacre, maraming mga umalis sa kanyang kabinete, katulad na lang ni Jose W. Jokno, no? Head of the Presidential Committee on Human Rights, no? So, nag-resign din yan. Tapos mga kaibigan, September 1987, Vice President Doy Laurel resigned as Secretary of Foreign Affairs. So, kita nyo ha, 1987 pa lang mga kaibigan, nag-resign na si Vice President Doy Laurel. Kita nyo yan ha? And as Secretary of Foreign Affairs, in his resignation letter to Aquino, Laurel stated, "The past years of Marcos are now beginning to look no worse than your first 2 years in office." So mga kaibigan, no? Ang lupit, no? So ang sabi ni Doy Laurel, mas malala pa yung first 2 years ni Cory Aquino kaysa doon sa huling taon ni President Marcos. So sinasabi lang dito ni Doy Laurel na sa panahon ni Cory Aquino, mas lumala yung mga korupsyon, mas lumala talaga yung mga katiwalian, no, mga kaibigan. So dito pa mga kaibigan, and the reported controversies and scandals involving your closest relatives have become the object of our people's outrage. Kasi nga mga kaibigan, alam natin, no, hindi na ito sekreto, alam natin na pinaburan ni Cory ang kanyang mga relative, ang mga kuwangko, no? Yung mga share of stocks, mga kaibigan, ibinigay lang niya sa kanyang mga kamag-anak na mga oligarko, na mga kuwangko. Diba? Ibinigay lang niya. Wala man lang binayad yung kanyang mga kamag-anak, kundi ibinigay lang niya. Ganyan siya, pinaburan niya ang kanyang mga relative, ang kanyang mga kamag-anak. Grabe, no, mga kaibigan, no? For the expense of the Filipino people, ito ang kanyang ginawa, no? So, ayan mga kaibigan, at bukod pa doon, from 16,500 NPA regular, when Marcos fell, the communists now claim an armed strength of 25,200 from city to countryside. Anarchy
has spread. Kita niyo naman kaibigan, sa panahon ni President Marcos, di ba? 16,500 na lang yung mga NPA, no? Nung 1986 nung napababa si President Marcos, 16,500 na lang NPA regular when Marcos fell. Ngayon, sa panahon ni Cory, the communists now claim an armed strength of 25,200 from city to countryside. Anarchy has spread. Kita nyo? Ang laki ng ang itinaas mga kaibigan, 16,500 naging 25,200 ang mga NPA sa panahon ni Cory. No? So, ayan, there is an anarchy within the government, anarchy within the ruling, and anarchy in the streets. Kaya pala mga kaibigan, sa panahon ni Cory Aquino, talagang kaibigan yung mga kabataan ngayon na sumisigaw ng si Marcos daw ay magnanakaw, si Marcos daw ay maraming tinorture, yung mga kabataan ngayon na sumisigaw ng never again, no? Never again to martial law, mga kaibigan, hindi nila naranasan ang panahon ni Cory Aquino. Ako naranasan ko mga kaibigan, no? Sa panahon ni Cory Aquino, grabe, doon talaga. Totoo itong sinabi ni Doy Laurel. Totoo ito mga kaibigan kasi ito ay mga datas, no? Mga data talaga ito, tunay ito, mga legit ito mga kaibigan na talagang sa panahon ni Cory talagang gumrabe, gumulo ang Pilipinas. Magulo talaga. And then, mga kaibigan, Finance Minister Jaime Ongpin, who had successfully advocated for paying external debt, no? Mga kaibigan, was dismissed by Aquino in September 1987 and later died in apparent suicide in December 1987. So, mga kaibigan, meron pang sa kanyang kabinete. At ang sabi dito, his widow stated that he had been depressed due to infighting in Aquino's cabinet and lack of significant chance since the People Power Revolution. Kasi nga mga kaibigan, maraming nadidepress talaga noon sa panahon ni Cory Aquino, no? Kasi nga, yung kanyang mga pangako, no, mga kaibigan, ay hindi naman niya ginawa, no? Ito nga si Doy Laurel, no, yung vice president niya. Mga kaibigan, noong sila pa ay nag-uusap, no, na sila ay magiging magka-partner, no? Kasi mga kaibigan, ganito yan, bigyan ko kayo ng kaunting ang talagang magpe-presidente dyan, si Doy Laurel. Kasi siya naman talaga yung siya yung next in line, kumbaga. Kasi siya, mga kaibigan, yung talagang marunong, matalino, at alam niya kung anong nangyayari. Panahon pa yan, mga kaibigan. Kulig yan ni Ninoy Aquino. Kumbaga, mga kaibigan, alam na niya yung pasikot-sikot sa politika. So, siya talaga dapat ang magiging presidente. Tapos si Cory, magiging vice lang. Kaso, ang nangyari nga, di ba, alam naman natin, during that time, mas sikat talaga si Cory kasi siya yung byuda ni Ninoy Aquino. So, ang ginawa nila, para talagang mas malaki ang hatak, no? Ay ginawa, nag-vice na lang si Doy Laurel at si Cory naman ang nagpresidente. Pero may usapan yan sila, mga kaibigan, na itong si Doy Laurel ay magiging prime minister siya. So, ang mangyayari, parang siya pa rin yung magpapatakbo ng gobyerno, hindi si Cory. Kasi alam naman natin, si Cory walang alam, no? Kumbaga, si Doy Laurel pa rin ang magpapatakbo ng gobyerno. Pero ang nangyayari, mga kaibigan, ay may ginawa si Cory Aquino doon sa Constitution, no? Na nawalan ngayon si Doy Laurel ngayon ng pwesto sa gobyerno. Instead na tuparin ni Cory yung kanyang pangako na magiging prime minister itong si Doy Laurel, ay nawala na kasi nga binago na niya yung 1987 Constitution. Nawala na yung kanilang pinag-usapan na ganito dapat ang mangyari. So, isa yun, mga kaibigan, na frustrate ngayon si Vice President Doy Laurel kasi ang kanyang kausap pala ay hindi mapagkakatiwalaan, no? Walang kwentang kausap. Ayan yung sinabi niya dati na walang kwentang kausap itong si Cory. Hindi marunong tumupad sa usapan. And even, mga kaibigan, si Enrile ay na-frustrate din kasi nga ang usapan, mga kaibigan, ay
maayos ang usapan ha, pero nung andyan na, nakaupo na si Cory Aquino, nagbago na mga kaibigan. Sino-sino ang mga inupo ni Cory sa kabinete? Mga leftists, mostly mga leftists, mga kaibigan. Kaya during that time, alam nyo ba, inaatake ngayon si Cory Aquino na bakit yung mga inilagay mo sa kabinete ay mga leftists, no? Inaatake siya ngayon ng mga ibang mga personalidad. Maraming mga matitinong mga tao na nasa kanyang kabinete ang nag-resign, katulad na lang ni Doy Laurel, kasi nga hindi siya marunong tumupad sa kanyang pangako. At ang ginawa niya, instead na ilagay niya yung mga tamang mga tao, ang nilagay niya ay mga leftists. Sa panahon din ni Cory Aquino, nag-umpisa na dyan yung mga Abu Sayyaf, no? Dito na yung nag-umpisa yung mga Abu Sayyaf, terrorist group founded in 1989 by Abdurrajak, no? Abu Bakar Janjalani. Mga kaibigan, walang Abu Sayyaf sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi pawala na nga yung, di ba, pahina na ang mga NPA. Pero sa panahon ni Cory Aquino, dito nag-umpisa ang mga Abu Sayyaf at yung iba pang mga teroristang grupo. Kasi nga, mga kaibigan, talagang alam naman natin, pinalakas ng gobyerno ang mga NPA. Even si Father Balueg, no? Alam niya to. Sinabi nga niya to, mga kaibigan pinalakas ng gobyerno ang mga NPA. Kasi si Cory Aquino din ang nagpalaya, no? Pinalaya niya yung mga NPA. Ayan. Kasama na si Joma Sison at saka si Bernabe Boscaino, no? Pinalaya niya. Aquino met with MNLF leader Nur Miswari and various MNLF groups in Sulu. At noong 1989, binuo naman ang autonomous region in Muslim Mindanao, no? It's created under Republic Act number 6734 or ARMN, Organic Act. Mga kaibigan, so ito yung sinasabi ko, no? Si Cory Aquino ang naging dahilan, no? Kung bakit nagkawatak-watak ang Mindanao, no? So, ang Mindanao, mga kaibigan, buo yan Buo siya. As one. Pero, anong ginawa ni Cory? Ginawa ng autonomous region. Autonomous region in Muslim Mindanao. Samantalang dati sa panahon ni President Marcos, buo yan. Pero sa panahon ni Cory, nagkaroon ng autonomous region in Muslim Mindanao. Pinaghiwalay niya ang Mindanao. Mga kaibigan, sa kanyang Republic Act number 6734 or ARMM, no? So, naging autonomous region na with its own government. Sa panahon ni President Marcos, isa lang ang Mindanao. Walang mga, kami dito, kami lang dito, own government namin to. Dahil sa ginawa ni Cory, di ba? Mula nung ginawa ni Cory ang mga kaibigan, autonomous region in Muslim Mindanao, mula noon, ayan, dumami na yung mga dyan, dumami yung mga armed group katulad ng Abu Sayyaf. Diba? Nagkanya-kanya. Imbes na iisa lang yung Mindanao, nagkaroon ng autonomous region in Muslim Mindanao dahil sa kaeng-engan ni Cory Aquino. Wala siyang ginawang tama, mga kaibigan. Hindi maganda yung kanyang ginawa, no? And then, yan na nga, nagkaroon ng autonomous region in Muslim Mindanao. And then, lasted from 1989 to 2019, after which is it was succeeded by the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. So si Cory Aquino ang una pala, no? Siya pala talaga ang unang nagpahiwalay sa Mindanao, imbis na buo ang Mindanao, no? So, aside from that, mga kaibigan, the terrorist attacks by Abu Sayyaf, ayan na, mga kaibigan, kita nyo yung mga kaibigan, sa panahon ni Cory, doon nag-umpisa ang Abu Sayyaf, no? Pagkatapos, mga kaibigan, kita nyo, after Cory Aquino, si Fidel Ramos, Erap Estrada, ando na mga kaibigan yung ating problema sa Abu Sayyaf, diba? Hanggang dumating yung panahon na itong Abu Sayyaf walang ginawa kundi mangidnap ng mga foreigner, pagkatapos pinapatubos nila, mga kaibigan. Ang laki talaga ng nagawa ni Cory, nakapalpakan, di ba? Grabe. Sa panahon niya talaga nag-umpisa ang mga kaguluhan, imbis na pawala na yung mga lawless citizen, no? Dahil nagdeklara nga ng martial law si President Marcos. Pero dahil dito kay Cory, nabuksan na naman ang kanilang daan, ang kanilang pintuan, pinarami pa. Grabe, mga kaibigan.
no? So shortly after becoming president, Aquino ordered the release of hundreds of political prisoners. Itong mga political prisoners na to, tawag nila political prisoners, pero ito lang naman yung mga pinalaya ni Cory Aquino na mga NPA or no permanent address, di ba? In prison during the Marcos era. So ito yung mga kaibigan ha. Shortly after becoming president, Cory Aquino ordered the release of hundreds of political prisoners imprisoned during the Marcos era, including communist insurgents belonging to the Communist Party of the Philippines. These releases included leaders such as Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison, New People's Army founder Bernabe Boscaino. Kita nyo mga kaibigan ha? Preliminary peace talks with CPP ended after the Minjola Massacre, January 22, 1987, during which at least 12 farmers were killed at a protest rally. So kita nyo, tama yung sinabi ni Balweg na pinalakas ng gobyerno ni Cory Aquino ang mga NPA. Kasi kita nyo ha, imbis na wala na yung leader nila, kinulong na nga ni President Marcos, pinalaya pa ni Cory Aquino. Kasama pa yung mga hundreds of political prisoners na nanggulo, mga kaibigan. So mga kaibigan, hindi totoo yung sinasabi nila noon na kaya daw sa panahon ni President Marcos ay itong dumami yung mga NPA at talagang naging problema mga kaibigan kasi ino-oppress daw ni President Marcos ang itong mga CPP na to at hindi daw nililigal, hindi daw ginagawang legal mga kaibigan. So napatunayan natin ito sa panahon ni Cory Aquino, ginawa na nga niyang legally, di ba, nakipag-reconcile siya. Di ba? Ang sabi nga ni Cory Aquino, my government is a government of reconciliation. Reconciliation hindi para sa mga mabubuting tao katulad ng Marcoses, kundi reconciliation para sa mga komunista, para sa mga New People's Army. Kumbaga, ang gobyerno ni Cory Aquino, niyakap niya ang mga NPA, niyakap niya ang mga no permanent address, no? Nakipag-reconcile siya mga kaibigan. So ibig sabihin, ginawa niyang legal ang mga yan. Nung panahon niya, ang mga yan, hindi sila terrorist, mga legal sila at ginawa pa sila mga kaibigan, mga cabinet members. At karamihan dyan mga kaibigan ay may mga boses sa gobyerno katulad ni Joe Masison na naging isa pa sa advisor ni Cory Aquino. At kita niyo naman mga kaibigan na kahit na ginawa na silang legal, anong ginawa nila? Patuloy pa rin yung pambobomba. Patuloy pa rin yung pangingidnap, patuloy pa rin yung paghingi ng community tax kuno, patuloy pa rin yung pangingikil, patuloy pa rin yung pambobomba ng mga cell sites kapag hindi nakapagbigay ang Globe, hindi nakapagbigay ang Smart, patuloy pa rin yung ginagawa nila na pananakot. See, ginawa na silang legal pero patuloy pa rin yung ginagawa nilang mga terroristic act. So, ano nga yung sinasabi nitong mga pinklawan na to at itong mga anti-Marcos na to? Na kaya daw dumami sa panahon ni President Marcos ay dahil ino-oppress daw ni President Marcos at hindi ginawang legal? Bakit sa panahon ni Cory Aquino ginawa na silang legal pero bakit ganun pa rin sila at lalo pa silang nag-terrorize sa buong bansa? See? So, ang isa lang ibig sabihin ito mga kaibigan. Talagang kahit na sila ay gawing legal or hindi, talagang gagawin nila ang gusto nilang gawin kasi sila ay mga komunista. At isa lang ang gusto ng komunista. Gusto nila sila ang maghari sa ating bansa. Sila ang mamuno sa ating bansa. Kaya by hook or by crook, kahit na gawin silang legal, gagawa talaga yan sila, mga kaibigan, ng mga terroristic act dahil yun talaga ang kanilang nature, ang mag-terrorize sa bansang Pilipinas. No? So, kita natin ngayon mga kaibigan, ang katotohanan. Ito pa mga kaibigan, during Aquino's presidency, electric blackouts became common in Manila. So mga kaibigan, ito yung sinasabi ko. Yung mga millennial ngayon, mga millennial, yung mga kabataan diyan nagalit na galit kay Marcos. Makinig kayo sa akin, ha? Makinig kayo. Hindi nyo naranasan ang nangyari noon sa panahon ni Cory Aquino. Yun bang naliligo ka, ha? Naliligo ka. Pagkatapos, bigla ka na lang mawawala ng tubig. Tubig! Ilang araw walang tubig. Pagkatapos,
manonood ka ng TV or meron kang gagawin, bigla ka na mawawala ng ilaw. Ilaw! Maya-maya, blackout. Maya-maya, brown out. Walang ilaw, mga kaibigan, no? So, very common yan sa panahon ni Cory Aquino. Blackouts became common in Manila. The city experienced 7 to 12 hours long blackouts with severely affected its businesses. By the departure of Aquino in June 1992, businesses in Manila and nearby provinces had lost nearly 800 million since the preceding March. Mga kaibigan, sa panahon po ni Cory Aquino, marami pong mga nag-alisan dito sa Pilipinas na mga investors. Totoo yan, mga kaibigan. Maraming nag-alisan na mga investors. At kita nyo alala ko pa na to panahon ni Cory Aquino, artist ako, no? Artist. Dinadrop namin noon or dinodrawing, logo. Yung logo ng mga korporasyon, logo ng mga or logo ng mga products, mga kaibigan. Tapos, nag-ano rin kami, nagde-develop din kami ng mga film, no? So, marunong ako mag-develop ng mga film. Merong dark room, no? So mga kaibigan, naalala ko noon sa panahon na ni Cory Aquino. Alam niyo ba, meron kaming, yung pasok namin, every 4 hours lang siya, no? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, apat lang na oras, no? Kasi mga kaibigan, brown out palagi. Yan talaga ang problema sa panahon ni Cory Aquino. 7 to 12 hours na brown out. So, ang pasok namin mga kaibigan, apat lang na oras. Yung mga kaedad ko, naranasan nyo to. Pasok namin sa trabaho, apat na oras lang dahil palaging brown out. Ganyan sa panahon ni Cory Aquino. Kasi mga kaibigan, di ba, anong sabi ni President Marcos? Kabilin-bilinan ni President Marcos kay Cory Aquino, nakiusap si President Marcos, buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Dahil kung hindi ito bubuksan, 20 years from now, bagsak ang Pilipinas. Ano pang sabi ni President Marcos? Ang Bataan Nuclear Power Plant, makakatulong ito para maampat ang kakulangan ng electricity sa ating bansa. Kasi magkaka-brown out na. Ang talino ni President Marcos, ang galing ni President Marcos, alam niya. Anong nangyari? Hindi binuksan ni Cory. So, anong nangyari mga kaibigan? Brown out. Maya-maya, brown out. Diba? So, anong nangyari? Yung mga investors, naglayasan. Pumunta sa Vietnam, pumunta sa Thailand. Anong nangyari sa Pilipinas? Si Cory Aquino ang unang presidenteng nagpalubog ng ating bansa. Ang unang dilawan na presidente na nagpalubog sa ating bansa. Kaya yung mga galit na galit kay President Marcos, hindi nyo kasi naranasan. Yung naranasan namin noon. Yung hindi nyo nalalaman ang tunay na dahilan, ang tunay na kasaysayan. Naniniwala lang kayo sa sabi-sabi ng inyong mga leftist na mga teachers. Naniniwala lang kayo sa mga pinipid sa inyo na hindi na naman talaga naranasan, di ba? Pero kami yung nakaranas nito, no? So sa panahon ni Cory Aquino, uso ang brown out. So, mga kaibigan, alam niyo ba? Ito analysis ko mga kaibigan. Sa maniwala kayo sa hindi, bahala na kayo. Pero ito ang analysis ko. Mga kaibigan, alam natin ang ginawa ni Cory Aquino noon, ibinigay niya ang Meralco. Ibinalik niya ang Meralco sa mga Lopez nang wala man lang bayad. Parang ibinigay lang niya. Mga kaibigan, after that, nagkaloko-loko na ang kuryente. Laging brown out. Sa tingin ko lang analysis ko lang to. Sa tingin ko lang mga kaibigan, sinadya, bukod sa, sinadya din talaga yon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, para gawin na nilang negosyo. Kasi alam naman natin, di ba, sa panahon ni President Marcos, ang mura ng kuryente. Mura. Kasi nga, tayo na mga consumer, tayo yung mga may-ari. Hindi pinapabayaran ni President Marcos sa mga consumer ng malaki.
Kasi nga, yun ay serbisyo para sa tao. Pero nung si Cory Aquino na pinrivatize na niya, ibinigay lang niya basta sa Lopez. Ayun, ang Lopez siguro, ang bagong may-ari ng Meralco, nakaisip sila, o gawin na natin itong negosyo. O brown out natin. Nang sa ganun, o meron tayong dahilan, sabihin natin, nagba-brown out kasi ganito, ay kailangan niya magbayad ng generation na, ba tawag doon? Generation charge ba yan? Or whatsoever, no? So, mga kaibigan, yun na ang nangyari. Analysis ko to, ha? Kaya talagang pag-alis ni President Marcos at nung si Cory Aquino nang naupo at ibinigay na niya yan sa Lopez, doon, brown out kasi ginawa na nilang negosyo. At purposely, talagang pinapa-brown out nila para nang sa ganon, sabihin na, kailangan na naming magtaas ng singil sa kuryente kasi nagkukulang na yung natin na kailangan ng magtaas para mas maging maganda ang serbisyo. Diba? So, bukod sa talagang nagkukulang na talaga yung ating kuryente, sobrang nipis na talaga, mga kaibigan, no? Kailangan talagang buksan yung Bataan Nuclear Power Plant. Bukod doon, mga kaibigan, ginamit pa yan nila. No, ginamit nila yan na dahilan para talagang sila ay makapagtaas ng singil ng kuryente. Generation charge ba yun? Tawag doon? Generation charge yata. So mga kaibigan, yan ang ginawa nila. Corazon Aquino's decision to deactivate the Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, which was built during the Marcos administration, contributed to further electricity crisis in the 1990s as the 620 megawatts capacity of the plant would have been enough to cover the shortfall at that time. Kaibigan, sinayang. Sinayang ni Cory ang BNPP natin. Alam mo kaibigan, napakalaking panghinayang ko talaga sa ating Bataan Nuclear Power Plant. Hindi sana tayo nagkakaganito ngayon. Ngayon, ang taas ng kuryente. Pagkatapos sisihin nyo si PBBM, sisihin nyo mga sarili nyo, mga pinklawan. Diba? Ang may kasalanan, kayo. Yung mga dilaw na presidente, kayo ang may kasalanan kung bakit tayo nagkaganito ngayon. Diba? So yan. So yan mga kaibigan 620 megawatts capacity of the plant would have been enough to cover the shortfall at that time. Ano? Wala sana tayong problema sa kuryente, no? Sa electricity, wala sana tayong problema. Hindi sana hindi sana maglalayasan yung mga investors. Yung mga pabrika na nandito dati sa panahon ni President Marcos, naglayasan ng si Cory na dahil laging brown out. Sino bang makakatagal sa brown out lagi? Malugi talaga ang gobyerno. Ang gobyerno tuloy. Malugi talaga ang mga investors kung ganyan na palaging brown out. Kahit sino lalayas. So, pagtatanggol niyo pa si Cory, pagtatanggol niyo pa, galit na galit kayo sa akin. Pag sinasabi kong bless na bless ang mga Marcos, galit na galit kayo, pagtatanggol niyo si Cory. Kita niyo yung ginawa niya sa bayan natin. Gising-gising pag may time, gumising kayo, wala kayong alam. Hindi niyo naranasan yung mga naranasan namin. Kami na nakaranas, pero kayo, mga kabataan na mga anti-Marcos, hindi nyo naranasan, wala kayong alam. Ang sinasabi nyo lang ngayon ay yung mga pinipid lang sa inyo ng mga komunista ninyong mga guro. So, ano pa? So, critics of the BNP has stated that the power plant was unsafe. Ito ginawa nila, unsafe daw yung BNPP. Pero napatunayan mga kaibigan na hindi ito unsafe. Ito ang pinaka-safe na nuclear power plant. Kasi meron tayong steel containment na tinatawag. Yung Chernobyl, yung sa Russia, yung nag-leak, wala silang steel containment. Yung
power plant sa Japan, yung nagkaroon din ng leak, wala silang steel containment. Mga kaibigan, ang BNPP natin merong steel containment. Nakadesign siya, mga kaibigan, na just in case na merong mag-leak, hindi siya tatagos kasi merong steel containment. Ibig sabihin, kahit na merong mag-leak doon, yung waste, no, yung waste ng nuclear ay naka-intact siya kasi merong steel containment. Hindi siya maglilik, hindi siya lalabas. Kaya doon yung mga taga-ibang bansa na talagang inobserbahan nila, talagang chinek nilang maigi itong BNPP natin. Sinabi nila na this is the safest, pinaka-safe na nuclear power plant. Safer than Chernobyl and safer than power plant sa Japan. Yung nag-leak. So safe ang ating Bataan nuclear power plant. At ano pa yung kasinungalingan na sinabi nila? Kesyo nasa fault line, no? Nasa fault line daw ang Bataan nuclear power plant. Mga kaibigan, ilang lindol na ang nagdaan? Ha? Ilang lindol na ang nagdaan? Ilang bagyo na ang nagdaan? Ilang disaster na ang nagdaan? Mga kaibigan, itinayo itong BNPP 1972-1973. Fully nayari ito 1985. By 1986, fully operated na. Sana kung inoperate yan ni Cory. Pero hindi, pinatigil niya. So mga kaibigan, kung titingnan nyo, 1972-1973 pa yan ginawa. 1985 natapos. O 2023 na tayo ngayon. Ang Bataan Nuclear Power Plant natin nakatayo pa rin, matatag. Walang sira. Ilang lindol na ang nagdaan. Ilang disaster na ang nagdaan. Matatag na matatag ang Bataan Nuclear Power Plant. So yung sinasabi nila na nasa fault line, yan ay isang malaking kasinungalingan. Unang-una, mga kaibigan, matalino si President Marcos Sr. Matalino yan. Hindi yan magtatayo ng power plant kung alam niya na merong fault line dyan. At isa pa, bago itinayo ang BNPP na yan, chinek muna lahat yan. Chinek yan maigi kung ano ba, safe ba yan dyan? Ano bang problema sa lupa na yan? Baka merong fault line? Chinek yan bago yan itayo at napatunayan na walang fault line dyan. Pero ito yung mga sinasabi ng mga naninira sa BNPP ni President Marcos, di ba? Sinisiraan nila. Kaya ang gusto lang nila talaga ipatigil. Bakit? Bakit pinatigil ni Cory? Kasi nga ayaw ni Cory na maalala ng taong bayan si Marcos. Anong sabi ni President Marcos? Anong klaseng pag-iisip yan? Yan ay isang paghihiganti. Huwag mong idadamay ang taong bayan. Diba? Naghihiganti siya kay President Marcos. Naghihiganti siya kahit wala namang ginawang masama sa kanya. At dinamay pa niya ang taong bayan. Mga kaibigan, sinayang ni Cory ang 2.3 billion. At alam niyo ba, bukod sa sinayang niya ang 2.3 billion, mga kaibigan, kung binuksan lang niya ang BNPP, mga kaibigan, bayad na tayo sa mga utang natin. Bayad na tayo. Dahil kapag binuksan ang BNPP, ang ibig sabihin to mga kaibigan ay makakatulong yan sa atin para sa ating kuryente na mapababa ang ating electricity, ang presyo ng electricity. At it means more investment, more investors. Kasi nga, alam mo mga kaibigan, kapag mababa ang singil ng ating kuryente, mas marami ang investors na pupunta dito sa atin. Tingnan yung mga kapitbahay natin sa Asia, Southeast Asia, na mabababa ang mga singil ng kuryente. Diyan sa kanila pumupunta ang mga investors. Kasi sino nga ba magtsatsaga mag-invest sa Pilipinas kung ang mahal ng kuryente? Lahat naman ng mga machineries ginagamitan ng kuryente yan. Diba? Yun ang dahilan talaga, mga kaibigan, number one na dahilan kung bakit bumagsak
ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ni Cory Aquino. Kita nyo? So, yung mga nagtatanggol dyan sa mga dilawan, no? Mahiya-hiya naman kayo sa balat nyo, no? Ang kakapal na mukha nyo. Grabe. So, dali, anong mana? Ang kapal na mga mukha nyo, no? Yung mga nagtatanggol dyan sa mga dilawan, ang kakapal na mukha nyo, sa totoo lang. Kahit alam nyo na masama, kahit alam nyo na masama ang ginawa ng mga dilawan, no? Ng mga president, ay pinagtatanggol nyo pa rin. Kapal na mga mukha nyo. Hindi masalat sa sobrang kapal, no? So, ito yung mga kaibigan, no? The administration had failed to provide an adequate replacement for the plant before her term had completed. President Corazon Aquino ended her term in 1992 with the country reeling under a severe shortage crisis. Grabe, no? Mga kaibigan. Grabe, mga kaibigan, no? So, yan ang nangyari, mga kaibigan. Nung natapos ang termino ni Cory Aquino noong 1982, ang bansa natin, mga kaibigan, anong sabi dito? Aquino ended her term in 1992 with the country reeling under a severe power shortage crisis. Mga kaibigan, severe. Ibig sabihin, malala. Severe. Malalang power shortage. Kita nyo? Yan ngayon ang nangyari. Yan ang nangyari. Kaya tayo, nagka-problema tayo sa kuryente. Malala na power shortage crisis. Dahil sa ginawa ng unang dilaw na presidente na babae. Kung maibabalik lang ang lahat. Kung maibabalik ko lang, hindi sana magpapabudol sa isang babae na Cory ang pangalan. Ay, mga kaibigan, nagpabudol tayo, no? Grabe. Isa rin kasi kami sa nabudol ng EDSA, no? Mga kaibigan, nakakaiyak, no? Nakakaiyak talagang isipin na okay na sana ang bansa nating Pilipinas. Biro na, mga kaibigan, ha? Andiyan na eh. Kiklik na lang ang boto ng BNPP. Mga kaibigan, kung hindi napatalsik si President Marcos, hanggang ngayon, pinapakinabangan natin ang BNPP. At hanggang ngayon, mga kaibigan, ang kuryente natin ay mababa ang presyo. Wala tayong problema sa Meralco natin. Ngayon, mga kaibigan, ang mga tao ngayon, madalas pinuputulan, disconnection, pagbigay ng bill. Ang mahal ng bill, disconnection agad. Kawawa, mga Pilipino, dahil nagpabudol tayo kay Cory Aquino sa mga piglawan. Kawawa tayo. Tayo ang nagsuffer na mga Pilipino. Kung maibabalik ko lang ang panahon. Okay, ano pa, mga kaibigan? 1987 Constitution limited the President to a single 6-year term with no possibility of re-election. Kaibigan, alam niyo ba, hindi maganda itong 1987 Constitution na nilimitahan niya ang
termino ng presidente. Six years lang, di ba? Pagkatapos, wala nang re-election. Pangit ito, mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi katulad ngayon, presidente natin, President Marcos Jr. Kapag ang presidente magaling, di ba ang gusto ng tao? Second, kailangan pang ulitin ang termino niya. I-re-elect siya. Mas maganda yung mga kaibigan. Re-election. Pero sa ginawa ni Cory Aquino na 1987 Constitution, parang Constitution ito na kinitil niya, no? Kinitil niya ang democracy ng bansa natin. Na imbis na ang mga tao, merong demokrasya na mamili kung sino ang presidente na gusto nila na ihalal. Wala na. Wala na tayong democracy na ihalal ang presidente natin. Isang beses lang. Hindi na tayo pwedeng pumili na, gusto namin i-re-elect yung president namin kasi magaling siya. Wala na. Wala nang ganun, mga kaibigan. Kasi nga, nilimitahan ni Cory Aquino sa kanyang 1987 Constitution na 6 na taon lang at wala nang re-election. So ako, mga kaibigan, ayoko nito kasi nililimitahan niya. Gusto ko yung merong re-election. Kahit 3 pa kahit 3 termino pa yan kahit 4 pa. Basta kapag magaling ang presidente, kahit paulit-ulit pa, i-re-elect siya. Yun yung democracy, mga kaibigan. Pero sa ginawa ni Cory Aquino, 1987, nilimitahan niya. Wala na, hindi ka na pwedeng tumakbo. Kinitil niya ang demokrasya ng mga tao, ng mga Pilipino. Kinitil niya, pinatay niya ang demokrasya natin na pumili ng leader na gusto natin. Mga kaibigan, tingnan mo sa ibang bansa. Indonesia. Mga kaibigan, Joko Widodo. Napakatagal na niya na presidente. Diba? Ang tagal na ni Joko Widodo, diba? Panahon ni Pinoy, andyan na yan Duterte, andyan yan. Marcos, baka pag 2028, andyan pa rin yan. Kasi yun ang maganda, mga kaibigan. Kapag magaling ang presidente, kahit paulit-ulit siya, okay lang. Katulad nung nangyari kay President Marcos. Palagi siyang nare-re-elect kasi magaling. Gusto ng tao. Kaya palagi siyang nare-re-elect. Kaya talagang ang termino niya, naging 20 years. Di ba? Mga kaibigan, 1965, di ba si President Marcos, na-elect siya. After 1965, 1973, na-re-elect ulit siya, di ba? So, after that, mga kaibigan, may election, na-re-elect ulit siya. Kaya yung 20 years niya, hindi yun dictatorship kundi nire-elect siya ng mga tao. Kaya siya nag-stay sa Pilipinas ng 20 years in power kasi nire-elect siya ng tao. Dumaan siya sa election. Democracy. Ang tao namimili kung sino ang gustong iboto. Diba? Yun yung mga kaibigan. Pero sa ginawa ni Cory, wala, nilimitahan niya. Mga kaibigan, sa totoo lang, sana baguhin na itong 1987 Constitution at sana baguhin yan na ang presidente pwede siyang i-re-elect. Kasi sa totoo lang, kapag magaling ang presidente, dapat talagang i-re-elect. Magugustuhan ng tao na i-re-elect siya. Kasi sa totoo lang, mga kaibigan, hindi naman sapat ang 6 na taon para sa isang magaling na presidente. 6 years is not enough, di ba? Para sa magaling na presidente. Kahit nga mag-3 termino, 4 na termino, basta magaling ang presidente, okay ako, di ba? Okay sa akin. So ano pa, mga kaibigan? March 24, 2028, Aquino family announced that the former president had been diagnosed with colorectal cancer upon her being earlier informed by her doctors that she had only 3 months to live. She pursued medical treatment and chemotherapy, a series of healing masses for Aquino, who was a devout Catholic. Mga kaibigan, debotong Catholic pa pala siya. Pero, grabe, nagpahukay ng bangkay, di ba? Pinahukay ang bangkay ng lolo, lola, nanay, tatay ni Imelda Marcos. Grabe, no?
Sabi ni Nehemiah Sita Guillaume, sorry pero nawawala na ang tiwala ko kay PBBM. Bumabalik na naman ang droga, dumadami ang corruption at lalong naghihirap ang mga tao. Parang mali yata yung sinasabi mo, Nehemiah Sita Guillaume. Mali yung sinasabi mo. Alam mo, yung sinasabi mong bumalik ang droga, eto tanungin kita ha. Sa totoo lang, after President Duterte, hindi naman nawala ang droga eh. No? Even si President Duterte, inamin niya na hindi niya nasugpo lahat, no, ang droga, andyan ang droga. Alam mo ba, Nehemias, no? Ngayon lang nangyari sa panahon ni PBBM na nakakahuli ng mga malalaki, mga big fish talaga. Ngayon lang, no? Dahil talagang ang gobyerno natin, no, ni PBBM ay talagang very consistent at talagang sila ay talagang gusto talagang mahuli ito mga big fish. At kita nyo naman, hindi sila nakakalusot, no? May mga sa NAIA pa lang, nahuhuli na sila. Dun sa mga, kumbaga sa mga terminal pa lang, sa ano, nahuhuli na sila. Kita nyo, ang lalaki ng mga nahuhuli, ng mga bilyon-bilyon, no? Na hindi nangyayari ito sa ibang mga panahon. Ngayon sa panahon ni PBBM, talagang hindi sila nakakalusot. Talagang nahuhuli sila. At yung sinasabi mo na dumami ang korupsyon, hello! Maging updated din pag may time, no? Alam mo ba na sa panahon ngayon ni PBBM, ang korupsyon ay na-lessen? Alam mo ba, ha? Napakataas nga ng rating ni PBBM pagdating dyan, no, sa area ng korupsyon. Napakataas ang rating ni PBBM kasi nakita ng mga tao na sa panahon ngayon ni PBBM ay talagang na-combat niya ang corruption. Kasi ang dami niyang ginawa eh, no? Katulad na lang pag digitalize ng mga government transaction. Katulad na lang ng mga ginawa niya na kapag may mga tiwali, tinatanggal niya. At ang dami niyang mga safety measures na nilagay, no? Para talagang maiwasan talaga ang mga korupsyon, ang mga red tape. Kaya Nehemiah, hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga sinasabi mo ngayon na dumarami ang korupsyon at lalong naghihirap ang tao, no? Maling-mali yung sinasabi mo. Kung sinasabi mong lalong naghihirap ang mga tao, tanungin kita ha? Okay. Kita mo naman, di ba? Kaka-open lang ng ekonomiya natin, no? Galing sa pandemic, no? Tanungin kita. Mas mahirap ba ngayon kaysa mga nakakaraang mga 2 taon nung nagkaroon ng lockdown? Alam mo ba na lumalabas na sa ngayon, no? Maraming mga Pilipino ang nagkaroon na ng trabaho. No? Nabawasan yung unemployment rate natin. Hindi ka ba updated? At nakita mo naman, di ba, even yung mga sweldo ng tao, itinaas. Sweldo sa NCR at sweldo din sa probinsya, itinaas. Kahit pa paano, no? 40 pesos. Sa panahon ng mga dilawan, magkano lang ang taas ng sweldo? 12 pesos lang. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, 40 pesos. Malaki na siya. Considering nakaka-open lang ng ating ekonomiya at considering na meron pang mga problema na external problem, no, from abroad na talagang tayo rin ay naaapektuhan. Katulad na lang ng pandaigdigang pagtaas ng crudo, ng oil, no? Mga kaibigan, kapag tumaas yung oil, alam natin lahat taas na, di ba? Pero kita niyo naman, hindi naghihirap ang tao at si PBBM, ginagawa niya ang lahat. Kita mo, kabi-kabila na pamimigay ng mga bigas, kabi-kabila na pamimigay ng mga cash assistance, kabi-kabila na pamimigay ng mga land titles, kabi-kabilang pamimigay ng mga lupa at bahay. Hello, Nehemiah Sita Guillaume, nasaan napunta ang iyong logic? Nasaan napunta ang iyong logical thinking? Nag-iisip ka ba? Isip-isip din pag may time. Hindi totoo ang sinasabi mo na lalong naghihirap ang tao at dumami ang droga. Dumami pa daw ang korupsyon. Hello? Isip-isip din pag may time. Mali ang iyong sinasabi. So mga kaibigan, ito, yung nagkasakit nga si Cory, no? At devout Catholic, ha? Debotong Catholic, pero grabe, no? Mga kaibigan na debotong Catholic, pero nagpahukay ng bangkay, ha? At nagkaroon pa ng healing mass
On May 13, 2008, Aquino said that her blood test indicates that she was responding well to treatment, although her hair and appetite loss were apparent. No? So mga kaibigan, nagre-respond daw sa treatment ang kanyang body, pero after that mga kaibigan ay namatay din siya, no? Nung August 1, 2009, no, namatay din siya due to cardiorespiratory arrest at the age of 76. Yan, namatay din siya. So, kita niyo mga kaibigan, on the day of Aquino's death, President Lor Macapagal Arroyo announced a 10-day mourning period for the former president and issued Administrative Order number 269 detailing the necessary arrangement for a state funeral. Yan. So, ayan na, nagkaroon ng state funeral. So, maraming po salamat. Tutuloy po natin yung topic natin. Actually, mahaba yung topic ko. Hindi pa ako tapos. Tutuloy ko mamaya. May gagawin lang ako. No? Na. Bye-bye po.